Hello mga kasisikong tunay! Tara samahan niyo ako magluluto ng homemade burger. Madali lang ito at masarap mga kasisikong tunay. Tara samahan niyo ako sa aking munting kusina! Nagkuha nga pala ako ng ilang pakete ng beef dyan sa aming ref. Dinifrost ko na yan mga kasisikong tunay para malambot na at madali natin itong lutuin. Gumamit lang nga pala ako diyan ng 4 na pakete dahil nga marami kong gagawin. Naglagay na nga pala ako dyan ng paminta, asin at syempre yung dry parsley. Pero kung walang dry parsley, pwede kayong gumamit ng fresh, pero kung wala, okay lang. Kung budget ang inyong pera. Naglagay na rin ako dyan ng soy sauce dahil ito lang yung available sa bahay namin. Pwede kayong gumamit dyan ng patis. At nilagyan ko na ng 2 itlog dyan para mas masarap at malinamnam. At gumamit nga pala ako dyan ng pulang onion kasi yan ang pulang onion ay hindi tumutubig kaysa sa puti. Ibi-blend lang natin ito sa katamtamang laki niya para hindi naman masyadong malata yung ating burger. Kung wala nga pala kayong blender, pwede nyo itong hiwain ng maliliit at imimix na natin dito sa ating minced beef. Maghugas lang tayo ng kamay at saka haluin natin ito para mag-well combine yung ating mga ingredients sa ating minced beef na gagawing hamburger. Pag na-well combine na nating lahat, kumuha tayo ng kalakihan ng ating palad at gawin natin itong bilog at ilagay natin sa ating plato. Hindi nga pala ako naglalagay dyan ng flour dahil gustong gusto ko yung lasang beef talaga kasi pure. At ilalagay natin sa ating chiller para maging masarap yung ating patty o gagawin nating hamburger mamaya bago natin ito i-oven. At habang nasa chiller yung ating meat, tara, hugasan na natin yung mga ingredients natin para sa ating homemade hamburger. Gumamit lang nga pala ako dyan ng litos, kamatis at saka sibuyas. At nag-shredded na ako dyan ng cheese. Ito lang kasing ginagamit kong cheese para sa mga burger ko para mas masarap na at natural yung lasa. At saka hiniwa ko na pala yung mga ingredients ng ating burger, yung mga gulay natin kanina na hinugasan. At inilabas ko na yung ating patty sa ating chiller dahil 30 minutes na. Ilalagay na natin ito sa oven plate para i-oven natin. At ihilira lang natin ng paganito mga kasisikong tunay. At syempre, hindi na natin i-oven sa ating oven. Kung wala kayong oven, pwede rin itong prituhin. Lutuin lang natin ito ng 30 minutes ng 180 degrees sa ating oven. At ihanda na natin yung ating side dish na gawin natin itong salad. At syempre, hindi mawawala yung ating cucumber. So, hiniwa ko na ito mga kasisiko at sinunod ko naman yung coriander. Kung wala kayong coriander, okay lang, walang problema. At sinunod ko naman hiwain yung ating litos. Kahit na may litos yung ating hamburger, sa salad kasi kailangan talaga may litos. At naglagay lang pala ako dyan ng 1 pirasong sibuyas at hiniwa na natin ito mga kasisikong tunay. At naghiwa na rin po pala ako dyan ng cherry tomato. Kung wala kayong cherry tomato, pwede nang gamitin yung regular na tomato. Gumawa na lang kayo mga kasisiko ng paraan kung paano natin pasasarapin yung ating salad. Pagkatapos ko pala itong hiwain, maglalagay na tayo ng kanilang sauce o kaya pampalasa dito. Simple lang naman ang pampalasa tulad ng asin at naglagay ako ng kalahating lemon. At haluin lang natin ito mga kasisikong tunay. Uy, para mag-well combine yung ating salad. At ito na mga kasisikong tunay. Uy, ready na yung pong ating salad para sa ating side dish na hamburger. Pagkatapos ko nga pala gawin yung ating salad, naglagay na ako dito ng hamburger sa ating baking plate. Hinilira ko lang ito para maging tostado yung ating buns. Dito nga talaga ako masasarapan sa buns na ito dahil ready slices na siya at saka binuksan ko na lang at nilagay yung cheese dito sa loob para maging oven natin at maging tostado na rin yung ating burger buns. Inoven ko lang siya ng 5 minutes ng 180 degree top and bottom heat. Pagkatapos ng 5 minutes, ito na yung ating burger at saka yung cheese na melt na. At ililagay na natin yung kamatis, yung hamburger patty, yung onion at saka yung litos na pampakrispy sa ating hamburger. At naglagay dyan ako ng mayonnaise. Kung wala kayong mayonnaise, kung ketchup mayroon sa bahay nyo, okay lang mga kasisikong tunay para mas masarap na at masustansya. At ayan, tapos na yung ating homemade burger. O siya, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye! Hanggang sa muli mga kasisikong tunay. Please follow, like, and subscribe for more.